Guys, bali yung topic natin ngayon ay specific process dito sa SIS Evaluation Report or Credential Evaluation Services na gagamitin nga natin dun sa license endorsement. So kung napapanood mo yung first vlog ko dito, so ito nga yung pinaka-tutorial na gagawin natin, pero nakalink lang to dun sa visa screen. Kasi updated pa yung mga requirements natin sa visa screen, so itutuloy na natin dun sa SIS Evaluation Report. So muli, itong SIS Evaluation Report na to ay gagamitin natin para tayo makapag-license endorsement. So bali ito yung CJFNS. So yun nga guys, through merit na rin to ngayon. So within this month or last month, 2025, from CJFNS, through merit na nga to siya. So click lang natin to. Then login lang tayo dito. So after nating makalagin dun sa account natin dito sa CGFNS, so pag nandito na tayo sa profile natin, so bali ito guys, ito yung process ng SIS Evaluation Report or yung Credential Evaluation Service para gagamitin natin for license endorsement. So pumunta lang tayo sa cart, ito shopping cart, then siselect lang natin yung SIS or Credential Evaluation Services. Then next lang natin to. Pag clinic na natin to, next lang natin. So bali ito na yung babayaran niyan, $485 para dito sa SIS Professional Report application. So bali dalawa to. Dito, pero ito yung for license endorsement. So ito yung i-click natin, then go next. So, bali dito sa page na to, ito na nga yung for license endorsement. So, what is the purpose of your report? Lang natin itong yes, then registered nurse. Then dito sa state, kung saan i-endorse, kung saan yung state na i-endorse mo yung license mo. Then, board of nursing ng state na pagtatransferan mo ng yung license. Then click submit. So after natin ma-submit yun guys, bali meron akong note dito kasi nga itong application na to ay gamit na namin to for visa screen. So tulad ng sabi ko, yung license information, education information at kasama na rin yung high school information. So valid pa to kasi nga kakatapos lang namin mag visa screen, which is we proceed now for SIS evaluation report. So, nandito na lahat siya, valid na lahat ng documents, pati license, kaya submit lang natin to. So, depende yan sa status guys. Ulitin ko muli, itong page na to, kakatapos lang namin ng visa screen, so updated pa yung license information, college information, at the same time yung high school. So, depend kung ano yung process mo, kung beginning ka pa lang at mag-start ka pa lang ng SIS evaluation report, so hindi ganito yung page mo, which is you need to submit all the required documents. But since then, updated pa to, tulad muli, ulitin ko, from visa screen to SIS evaluation report, kaya carry over lang lahat ng details dito. Then submit na siya. So bali after mo siyang masubmit, so bali ito na nga yung order natin. In-order na natin to, yung SIS evaluation report, then yung binayaran natin, yung $485. Ito na nga yun. Yung purpose niya is for license endorsement. So bali ito na yung pinaka-overview niya, na-order na natin yung ating SIS evaluation report. So ito nga yung status niya sa ngayon. So ito yung sinasabi ko, we are certified in this process for the visa screen. Kaya ginamit lang namin yung documents, yung license, at then we proceed for the new order for the SIS evaluation report. So bali ito nga yung pinaka-dashboard mo pag meron pang mga hindi kumpleto. So mag-i-email naman sa'yo. As long as hindi lahat yan green, so meron ka pang kailangang isubmit sa kanila or you need to fulfill whatever they are asking for the documents. So bali kung meron kayong mga follow-up sa kanila, pwede nyo silang i-message dito sa message center dun sa correspondence. So kung sa tingin mo na delay na yung application, pwede kang mag-follow up sa kanila
At the same time, kung meron silang hihingi na additional documents, pwede ka rin dito mag-respond sa kanila sa CGFNS contact. So bali ito na yung pinaka-status pag na-approve na yung SIS evaluation report mo or even dun sa visa screen, lahat tong details na to ay complete. So it means all are completed and the report has been issued. O katulad nito, so report issued na tong SIS evaluation report na to. Then lahat nga dito is lahat ay naka-green color na siya. So after that nga, nung na-approve na dun sa application, so bali makaka-receive ka ng email sa kanila. So ito nga yung na-receive namin as of June 18. So SIS Professional Report Application Status Report Issued. Board of Nursing kung saan mo nga siya ita-transfer within 3 business day. Then after that, makaka-receive ka na rin ng email dun sa state kung saan mo transfer yung ita-transfer yung license endorsement mo. So bali ito yung email na na-receive namin dun sa state kung saan ita-transfer yung license. So maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking channel. So I hope nakapagbigay na naman tayo or nakapag-share na naman tayo ng details with regards to specific process ng SIS evaluation report. So yun nga, from the beginning, mag-login lang tayo. Since then, updated pa yung requirements natin from visa screen. So tinuloy na natin for SIS evaluation report. So na-receive nga natin yung approval from CGFNS. At the same time, pinorward na rin yan dun sa State Board of Nursing kung saan mo i-endorse yung license mo. So maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking channel. Huwag kalimutang subscribe, hit the button below para updated ka for the next video. See you next time. Bye-bye!